Amen. Magamba ka nga reminders kini pagpahanundom sa aton, especially nga nagatugay sa ginatawag simbahan. Ang pulong sa Diyos hindi ni makasaklaw sa aton if we are spiritually ready sa pagpamati sa pulong sa Diyos. Amen. Ang pulong sa Diyos amo man ang aton nga ginatawag dalampigan or aton ginatakpan when it comes sa mga pananamputanon sa aton nga pagkabukit bilang mga Kristohanon. So aton makita diri sa verse number 2 ang sa Biblia dire kung aton basahon that their hearts might be comforted being knit together in love and unto all riches of ang word the full assurance of understanding. Ang makita naton to the knowledge, to the acknowledgement of the mystery of God and of the Father and of Christ. So ang title sining mensahe this morning is the full assurance of understanding. Ang bugos nga kasiguraduhan sa hinibalo. Kinanglan na nato na balaan diri sa pulong sang Dios bugos nga sigurado ta ba nga naton naintindihan naton. So, budlay sa isa ka Kristohanon, magbukay ta sa pulong sa Ginoo nga hindi naton intindihan aton patihan or aton ginatun-an. So, the purpose of the letter of Paul to the church at Colossae is to educate them about the superiority and sufficiency of Christ. Amo nang iya nga purpose para maedukar sila sa ginatawag superiority. Magamba ka superiority, pagkalabaw wala, mas superior at sufficiency sa pagkasufisyente ni Kristo. So, si Kristo sufficiente sa tanong pagkabuhay mga utod sa Ginoo. And also to warn them about false teaching. Right. Kag sila paantaman na hanungod sa sala nga pagtulunan. Paul taught them the biblical way to combat the false teaching and its deceit is to have the full assurance of understanding. You know what? Para mapalaan natin ang right and wrong, right doctrine and wrong doctrine, right principles and wrong principles, we must have this full assurance of understanding. Yes. Kinanglan intindihon naton ang aton nga mga ginapatihan. Amen. Tamo sa tao nga nagapati nga si Kristo ay manluluwas, pero hindi nila intindihan nga manluluwas siya. That's right. We must have the full assurance of understanding. How? So, paano? Paano kung makaangkol sa full assurance of understanding? So, I will give you 3 ways to have the full assurance of understanding this morning. 3 ways. Tatlo ka pamaagi. Gusto mo maintindihan or may pag-intindi ka sa imo nga ginatawag may kasiguraduhan ka bugos ka kasiguraduhan sa of understanding sang pag-ihibalo or sa pag-intindi. So I will give you 3 ways. Ano akon nga himuon? Napapamati namin na amen. Napapamati sa pulong sang Ginoo. Pero Kristohanon, wala lang kita gipasimba sang Ginoo, wala lang kita diri sa simbahan para magpamati lang. That's right. So paano? Una-una again, hambal niya, kung atong tanawon, ang atong mga Bible, sa verse number 1, for I would that ye knew what great conflict I have for you and for them at Laodicea. Mga conflict, mga ulayan, mga struggle. Hambal niya, dira sa Colossae, sa Laodicea. Kaya matamo sa mga tao, dira sa Laodicea, o sa Colossae, nga wala niya nakakita, kaya po sa Pablo, personally, wala nila nakita si Apostol Pablo personally, face to face. Sabala, as have not seen my face in the flesh. Nakaroon only si Apostol Paul. So, ang ibang siguro sa ila na invite na sa mga members, wala na si Paul, nagsaylo na sa ibang lugar. Kaya lang, sila nagtudlok sa aton ni sa pulong sa Diyos, amo ni si Pablo, kag wala sila nakakita kaya Apostol Pablo. Kaya bala, that their hearts might be converted. Mga comforted, din ang word na comforted, ang Isaiah na equivalent is encourage, being knit together in love. And unto all riches of the full assurance of understanding and
To the acknowledgement of the mystery of God. So what is mystery? Mga natago sa Diyos. Kabalo ka mo, ang pulong sang Diyos kung di pahayag will be mystery. Sa ginatawag, wala na nabasa sa pulong sa Diyos. Natago ni sa ila. Wala na sila kabalo, hindi na sila magmatumato bukas. Kinanglan sang someone na magbukas sila kag magpaintindi sa ila para maman nila kung ano ang kapupon sa Diyos, kung ano ang gusto sa Diyos, malain of the Father and of Christ. So makita naton ang una gid ang bali pagit sa verse number verse number 3, in whom are hid all the treasures of wisdom and knowledge. And this I say, lest any man should beguile you with enticing words. For though I be absent in the flesh, wala man ako dira, upod niyo ako sa Espiritu, joying and beholding your order. And the steadfastness of your faith in Christ. So nakita nyo, ang una nakita nyo yung word niya, and your steadfastness and the steadfastness of your faith, I should say, in Christ. Be steadfast of your faith in Christ. Be steadfast of your faith in Christ. That's number 1. Gusto mo, mayroon ka full assurance of understanding. Anong word nga steadfast? Hindi mationg. Amo na ang word nga steadfast, hindi ka mationg sa imong pagtuo kay Kristo. Amen? Maganda ka faith in Christ, ang imo palang gipatihan, wala si Jesus Christ, ang imo nga manluluwas. Hindi ka na dapat mationg. Kung may magambasi mo si Kristo, hindi man luwas. Ang muli makaluwas, dapat steadfast ka sa stand mo. Kasi Kristo lang ang manluluwas. Kaya mga bagay na ginaobra sa tao, hindi makaluwas sa iya. Amen. Ang ni Apostle Paul dire, sa verse number 1 and 2, faith in Christ gives us discernment about God. Ano naman sa verse number 2? Nakita niyo? Kung may full assurance of understanding ka, ang result? To the acknowledgement. Anong word nga acknowledgement? Mabalaan mo. Ang ginatawag mystery, ang natago sang Diyos. Kaya man may ara ka pagtuo sa iya mo. Kita nyo ang tanan nga tao nga wala pa nakasigurado sa ilang kaluwasan, hindi nila kilala ang Diyos. Right. Nga pastor nahimo sila sa Diyos mo. Right. Ay hindi nila kilala ang Diyos. Ay wala sila sa full assurance of understanding. Ang reason nga dapat kita may pagkamo para kita may discernment about God. Kaya sometimes yung mga taong tudlo sa aton nga, mga butang nga abi naton spiritual, iya sa Diyos, pero hindi ginatudlo sa pulong sa Ginoo naton. Faith in Christ. Ang pagtuo naton kay Kristo. And yung faith, naman rin yung tawag na saving faith. Amen? Amen. Yung tawag mo na sustaining faith. Amen? So mga Kristohanon, importante, bisag sa mga bisita namon, nga ang aton pagtuo steadfast. Nga ari ka di subong nga aga, dapat nabalaan mo na kung sino dapat imutukuhan para imo na kalagmag palangit. Amen. Kay masubok sa aton, kung dugay na taara sa church, wala pa ta kabalog yapon paano mag-private. Why pa ta kabalog? Basta nagatuo lang kay Kristo at that's all. So paano? Paano magtuo kay Kristo? Kay talaga tao nagatuo man kay Kristo. Ang pagtuo kay Kristo, amo na ang pagpati nga siya napatay, ginlubong, kag nabanhaw para sa imo nga kaluwasan. Amen. Ang Panginoon sa aton nga mga kasalanan. Amo nang pagpatong ng pagtuo kay Jesus Christ. You change your mind and you said to God, amo nang itawag repentance. Lord, you are right. Ano na, kung ginpatiyan sa muna, are wrong. That's faith in Christ. Kaya paano ka magambal na nagasalig ka kung nagakapot ka man yapon sa daan? Nataan mo pala nga, no? Nagakapot ka man, nagakapit ka man yapon, wala ka pa na buya. So may isang story na batian ka man So, sa isang preacher. So, siguro, missionary from IBC. Rapid! May sa mga story sa rapid, pero gusto ko example. Lukso-lukso ang rapid. Ginlagas ang tao ang rapid. Sino rin may rapid? Sila ka sa ano rin may rapid, no? Ginlagas niya ang rapid. Naglukso ko ng rapid sa ano?
sa pilas pala. O sa kamaan nga may pilas. Naglukso man sa. Nasa itong wala na duta, pero nakakabit sa. Nakasinggit sa Ginoo. Muligi ko. Naglukso mo. May naratihan sa tingog. Buya! Buya! Yakapit mo siya po, Lord, muligi ko. Pilas na niya. Yung singgit, Buya. Asa na agahan sa singgit nga Buya. Ang pilas, gali hindi tukod nga pilas. Ang dagdaga na gali, isa na lang ka, dangaw. Wala sa nagapuya sa iya nga daan nga ba sa Ginoong pangayo sa bulik sa Ginoo, nagapati sa Ginoo, pero wala niya ginabuyan. Kaya ba sa ginabuya? Kita nga Kristohanon, nagapati kita nga inang pulong sa Diyos, pero kung ano ang ginambar sa pulong sa Diyos, isa wala tayo napatihan. Ay may ara, kita yataan, yung kapangayakot, matayapon. Ngayon ba na si pastor yan? Ngayon pa ka ngayon, ng Diyos, yung wise yan, ng ano mo, hindi sa'yo pigado, para sa aton mo. Magpupupong ka kaya, tama muna, pero wala mo tagapon nga gapuya, arak mo tagapon sa akong nga daan nga ginawin. Mga Kristohanon, ining pagtuo, hindi lang niya pagtuo nga steadfast. Kundi ining pagtuo nga steadfast, maghahatag ang faith in Christ gives us discernment about God. Sa Colossians chapter 1, verse number 13 and 17, look at this. Colossians chapter 1, verse 13 and 17, who hath delivered us from the power of darkness and translated us. Ang translated the word is transferred us into the kingdom of His dear Son. So sa kita hindi paluwas, ara kita sa darkness. Tama? Tama. That's right. Ara ka sa katulong. Pero ginkuha kang deliver ka sa Ginoo, luwas siya ka, kaging transfer yata into the kingdom of His dear Son. And whom we have redemption, mayara kita sa ginatawag, pagtubos, pag-agis siya nga dugo. Even sa kapatawaran sa katon nga kasalanan. Sino isa? Who is the image of the invisible God? The firstborn of every creature. For by Him, tungod sa iya, were all things created, that are in heaven and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions of principalities or powers, all things were created by Him and for Him. You know what? Kintuga ka sa Diyos para sa iya. Wala ka kintuga sa Diyos para sa imo. Magaling para pagusto kasi imo gusto. Kintuga ka sa Diyos para malipay siya. Amen. Kintuga na ka by Him and for Him. That's why kung kita may steadfastness sa ginatawag, pagtuo naton kay Kristo, ma-discern naton ano ang purpose ng may Diyos, ano ang purpose ang Diyos sa akong gawin na ari ko din, why I am here. Amen? And I do believe the purpose of God, why we are in the church, is to serve God. That's the very purpose. Wala sa pinaka-dakok nga purpose sa aton kabuhi nga makita ta nga nagapangalagat kita sa Ginoo. Amo nang pinakadakok nga purpose. Amen. And then faith in Christ, not only that, gives us discernment about God, but faith in Christ gives us defense. Anong defense? Amo niya nga nga depensa from guile sa mga daya at sa mga limbong. Verse number 3. In whom are hid all treasures of wisdom. Anong wisdom? Kaalam and knowledge. Anong knowledge? Ihibalo. Treasure of wisdom and knowledge. Know what? You have the treasures in your hand na wala sa iba nga tao. And that is the Word of God. Amen. This is treasure. Amen? Amen. Ano gani ang kanta, ang Bible, ang sa ang sweeter than honey, no? It's more than gold. Amo na yung pulong sa Ginoo. This is treasure. Nga man maghatag na sa doon sa wisdom and knowledge, I should say. And this I say, ginambal ko ni sa inyo, si Pablo nagambal sila, lest any man should beguile you with enticing words. Kita nyo enticing words nga, ano? Amen. Persuasive words.
ginapapati kadid. Nga amo gini ang matuod. Pero ang balay Apostol Pablo, ang iya yung enticing words siya, ang iya nga magpapagkat nga word nga bigat, deceive, maginto o magkunto sa imo. Mas labaw ang pulong sa Diyos. Kaya ari ang treasures, kaya diri na tago ang all treasures of wisdom and knowledge. Ang full assurance of understanding, ang bugpos malang kasiguraduhan sa ihibalo, magagatag ni sa tosang tipinsa sa mga daya. Amen? Yani kung ikaw, please po, hindi ka matayaan kung balaan mong pulong sa Diyos niya sa kamot. Right. And in faith in Christ, sa verse number 5, tanong nyo, for though I be absent in the flesh, wala man ako sa tupad nyo, hindi nyo man kuupod, wala man ko personally, mga in the flesh, wala personally, araan siya sa unod. Yet I am with you, araan ako sa inyo sa Espiritu. Nagakalipay, kag nagatulog, sana, beholding your order. Kita niya? In the end, the steadfastness of your faith in Christ. Ano yung ang word nga? Beholding your order. Faith in Christ not only gives us defense from guile, but faith in Christ gives us decency in our good order. Sa order ni good order. Kung paano naton i-arrange ato na kabuhi. Kristo kanon, ang kabuhi sa Kristohanon hindi niya pa gusto. Dapat may order. That's right. Pag nag-wait ko maano ko? Kung makobra ko maano ko? Tama? Amen. Kung mag-am ko maano ko? May order. Kung sa simbahan ko gaano ko? Mupod ko kung mga classmate, anong mga testimony ang ipakita ko? Amo niya balik sa Pablo. Ang balya, absent mo ko, hindi niya makupod. Kahit nga ang ginambali ako sa Pablo, kahit kung wala nagatulong sa aton, so siya ng pastor lang, ina-order atong kanino. Out of order. Hindi, good Right. order. Ang order ni, ang isang kamining ni kung balik mo sa Greek word na taxes, ay good order. Kahit may order, man nakalimutan mo, may ara mo sa arrangement sa kabukit nila mo. Yes. Nga ara mo, kita mo na, may ano na pala, may square na, sa bata sa muna yung nagpakasal sa, tapos ang nagpakasal sa, nagminta ko bilang ang balay. Tapos matamsan nga ako, saan mo na order sa yung nakabukit? O di ka gusto anong order sa imo nga kabukit? So makita naton, ma-arrange na ang ginatawag order sa atong kabuhi kung kita may relasyon sa Diyos. Amen. Kung malimon ato niya nga pagtuo sa Diyos. Sa mga saving faith, sustaining faith, serving faith, kung ano nga faith ang ara sa aton. Kaya ang pasamulo sa Diyos, the just shall live by faith. Amen. Di ko matula ni siya, kundi kanya steadfast siya. Mauto-order ka gita mo, pero sa kalimutan mo. That's O right. trabaho. Aray ni mo, pero sa kalimutan trabaho, with ano buwan kwarta? Kasi ma-auto-order ang tao, basta may trabaho, okay lang. Ano ang kulang? Hindi ipon niya pagpuso sa Ginoo. Ay ginatulog kaya ako galingon, nga gado, kuya mo, hindi niyo ko naintindihan. Anong hindi naintindihan sa Diyos nga ara sa imo, kasi siya nagtuga sa imo? Right. Maybe ang pastor hindi kaintindi sa imo, normal din na, pero ang pulong sa Diyos, ang Ginoo nakaintindi sa imo. Kag may verse get para sa aton nga mga ginahimo, may bersikulo gin-offer sa aton nga mga ginahimo. 2 Peter 3:16. 2 Peter 3:16. Faith in Christ gives us decency in our order. Second Peter 3:16 to 18. Hambal niya. So, dyan ka ma? Amen. Tanaman niyo pala kung niya. As also in all his epistles, speaking in them of these things, in which are some things hard to understood. So, si Apostol Peter, ginahampan niya, may mga ginasulat si Apostol Pablo, nga kutlay, intindihon, kagaba niya, which they that are unlearned, unstable, kita niyo, rest, and they also the other scripture unto their own
Distraction. Kaya hindi sila kaintindi na resell nila. Hindi naguro mo ng silingon. Nga malang unlearned sila. Lain naguro interpretation. You see that? Unlearned sila mo. Pero anong gatatabo sila kabuhi? Distraction. Distraction mo ba ilang kabuhi? Okay man ang pastor, hindi ko kasi paintindihan mo pa Diyos. Unlearned. That's right. Ano tabo? Distraction. Kamala, ye therefore, beloved, seeing ye know these things before, beware. Magandang ka, lest ye also, alam ba niya, being led away with the error of the wicked, fall from your own steadfastness. Pasi pa naman kung baka sa imo nga, inatindugan, sa imo pa lang ano, tama ka ni steadfastness ka sa imo nga, ginatawag, hindi ka ba lang mationg, kulpe ka lang niya mationg. Nga man ako kayo, wala ka nagandam. Beware! Anong advice? Back grow in grace. Amen. And in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. To Him be glory both now and forever. Amen. Ako na ginabangawin na, dapat steadfast kita sa atong pagtuo kay Kristo Jesus. Para meron kita full assurance of understanding. Kung hindi pa na steadfast, may good line. Hindi mo mangpan, di ba? Hindi mo mangpan ang pulong sa Ginoo. Sometimes na misinterpret na pangwali. Kasi hindi mo intindihan mo. Yes. Doon para sa bata lang, hindi ka na magkatuwa. Hindi ko na pwede ka katuwa. Namo na ang mga bata. Gusto ko na. Namihan ko na. Napaintindi mo. Hindi sa kayo hindi mo, hindi sa pwede mo. Hindi kita kastuwa na sometimes sa mga manan. That's right. Naman ko, nga ahaw, nga pastor, hindi ka pwede haw. Ano kulang? Ano? Understanding. Full assurance of understanding mo na kulang. Ikatuwa, be established in the faith of Christ. Ang ginatawag of your faith in Christ, magabaka in the faith, nakita nyo, kung mabasa mo sa Bible na faith, may arang din yung isa niya pag word the faith. Ang the faith, amo na yung teaching. Ang faith, amo na yung pagtuho. Ang faith, amo na yung pagtuho. Ang the faith, amo na yung pagtulukuhan. Amo na kinain nila. So, nakita natin sa verse number 6. Look at this. Verse number 6. Colossians chapter 2. Amen? Amen. Sa basahon ko. As tayo sa verse number 8. Kabasahan na. As ye have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in Him, rooted and built up in Him, and established in the faith. As ye have been taught, abounding therein with thanksgiving. So, dito kayo ng verse number 8. Ikatuwa, nakita niyong word na ginambal, and established in the faith. So, kasi owning the faith. Amuni ang faith, or ang the faith, ang pagpatulunan na gitudlok sa aton sa Ginoong Jesucristo. Ang context sa Colossian is about the Lord Jesus Christ. Ang context sa Ephesians is about the church. Ang context sa Ephesians is about the body of Christ. Ang context sa Colossians is the head of the church, which is the Lord Jesus Christ. And the faith na ginakampanya ko sa Pablo, hindi niya na faith nga iya na tunan na kundiin, kundi amo ni ang pagtulunan nga gitao ni Kristo sa iya. Kinahanglan establishar. Kanina to hindi mationg na ang natawag steadfast. Mga baka nga establisha. Kung amo na. Tama? Kung sana, kag-amo na, itsak pohon. Tama? Lagi sa aking tao na, amo na ko ni, nasa pinakagawa, amo na ko ni. Pero tayo sana, itsak pohon mo para maintindihan mo nga amo na. Amen? Amen. Kung lalaki. Amen. O babae. Amen. Hindi ka lalaki ka, baka babae ko. Ikaw di sala. Kung lalaki ka, namatsagan mga babae ka, naman sa Bible, tatlungon mo, mapakaman lalaki ka. Amen. Amen. Amo na ako nga, mabot silingon.
Na ganang na-establish na sa ato nga pagtunan, kung kita nagapati nga Diyos si Kristo, dapat hindi na madala nga sa mga tao nga tao lang si Jesus Christ. Right. Be established in the faith of Christ na pagtulunan ni Kristo. The teaching of Christ is our direction. Tanaman nila sa verse number 6. As ye have therefore received Christ, kung nabaton mo si Kristo ang imo Ginoo, the Lord, so walk ye in Him. Magpanaw ka sa iya. Or maggawi ka sa iya. Kung ano ang direksyon sa pulong sang Diyos sa kabuhay mo, ano na dapat imo nga direksyon? Amen. Ang inagitudlo sa Bible. Kaya kung ang pagpanudlo sa Bible, ang direksyon wala, kung kita Kristokano, dapat ang direksyon ta, wala. Ang tugtog sa Bible, ang direksyon forward, dapat forward ka nga direksyon. So walk ye in Him. Amo na may establisar lang, amo na may full assurance of understanding. Sometimes hindi kita kaya sindi na nagasimbangan, di ba? Hindi ka mo tugtog sa Bible. Pwede man nga nagasimba ako nga ako lang isa. Hindi pwede kaya sa Bible, hindi pag-isikway ang pagtitipon. Paano katipon mo ikaw lang? Isa. Right. Tama? Ano para sila kayo isnibla? Mga okay, ako sa'yo na sa gamay. Ang arinig mo, may tinapay. Sila mo, muna ako ng pot. Natis for example, bugas ka. Sa mga tipon, bugas. Baka isa kagantang. Hindi ka makatipon kung isa kabilog lang. Imo. Waon, utang ko di sa akon nga, no? Nga, sulog lang ng gas. Kung isa kabilog, hindi naman ang kung ikaw na isa Kristo, hindi ka katipon, ay nga manaw, ang simbahan, hindi compose ang isa, kundi compose ang tao. Amen. Ang simbahan isa, pero tao sa members. Ang mga sa pulong sa Diyos. Ay, teaching ni Christ, nagkakad sa isang direction in the teaching of Christ, na pala sa verse number 7, rooted up and built up in Him. Ano nipot sa lingon? The teaching of Christ. Not only that is our direction, the teaching of Christ is our foundation. Ano nang rooted up ta? Amen? Amen. Establishar pala, naka-establishar kita nga nga ginapatihan na nungod kay Kristo, pagtulungan ni Kristo. Give us foundation. Verse number 7, nakita nyo? As ye have been, ano ba niya? Taught. Ano ginatutlo sa aton mga teaching ni Lord Jesus Christ? As ye have been taught. Ano galing hindi na nagaling ang root words ang taught, no? Alam na ibang sa English, no? Diba sa word niya teach? Tama? Past tense sa sa teach, di ba? Sa teaching. So, itutlukan ka, dapat rooted and built up ka in Him. Kaya itutlukan ka mo. Kaya mo nang itutlo sa aton, galing, sometimes hindi tayo nag-establishar, kaya pang doduwa ka, sa tatugin man na ginatutlo sa aton. Kung inang pagtulunan, iya ni Kristo, tsakto na. Kung inang pagtulunan, wala sa Biblia, outside the Bible, hindi na tama kapag tulunan. Right. Sa verse number, look at 1 Corinthians 3:11. 1 Corinthians 3:11. Okay pa ka mo? Amen. Na 3:11, for other foundation can no man lay than that is laid, which is, kita niya, Amen. Jesus, Right. Christ. So niya pagtutudlo sa aton, amo na nga aton nga mundasyon, amo na nga bagong inangat the faith that we have, amen, Amen. is the faith that we love. We must contend for it, we'll fight and stand for it, and when the end comes, like that apostle, we may say, I have kept the faith. Amen. Kung itutlo sa aton, establish sa aton nga pag kabuhi, the teaching of Christ is our foundation. Amen? Amen. And then the teaching of Christ sa verse number 8, tanaman niya pala. Nabalik ka sa Colossians, kaya yun expose yung Colossians. Chapter 2, verse number 8.
Ang balya, siya pintot. Di ko itutluan ka at anong response ang na-establish na? Arimat ang response. Abounding therein with thanksgiving. Kung itutluan ka, balaan mo kung ano ang response sa nakaichindege, kapasalamat. Pero no response sa kung itutluan, isa ka pangakit, buhay pagkapasalamat, hindi itutluan mo sa, hindi ko tutukin, kabagaw ko sa akong na ginabuhat. Pero ang tuod niya na may full assurance of understanding, nagpasalamat sa abounding with thanksgiving. Sa verse number 8, beware, magandang ka mo, lest any man spoil you. Anong word nga spoil? Maglimbong si mo, magplunder, magpunto si mo, plunder you or take you, magdala sa imo, mag-lead sa imo. True philosophy. Anong philosophy? Ano ganing ang fellow, di ba? Love, no? Philosophy is love of knowledge. Ang kanya, philosophy and vain deceit after the tradition of man, after the rudiments of the world. Pero masubok, not after and not after Christ. Nga kinang na-establish establish ko sa pagtulungan ni Yesu Cristo because the teaching of Christ not only is our foundation, it is our education. Ako na ganyan, Kristohanon, hindi kita makapagugal kung ano man ang lambot na sa sining kalibutan. Ano ba naman doctorate ka? Wala na reward sa Diyos. Kristohanon. Ang basang Bible, base amo na imo yung alam ko pastor, philosophy. Rudiments of this world. Tamo ko yan ang bataan. Abalabat base hindi after Christ. Pero kung establish ang aton na pagtulungan, Romans chapter 16 verse number 25, Romans chapter 16 verse number 25, Romans 16:25, pabasa sa Bible dre. Okay pa ka mo? Amen. Tanaman niya. Now to him that is of power to establish you according to my gospel. Sa verse number 25 go. Romans chapter 16 verse 25. And the preaching of Jesus Christ according to the revelation of the mystery which was kept secret since the world began. But now is made manifest. Sabi pahayag na Dili pahayag by the scriptures of the prophets. Ano pa according to the commandments of the everlasting God. Sino mga kabalo? Made known to all nations the obedience of faith, for the obedience of faith. Kinanglan ipakayag ni all nations daan sa understanding ano ang matabo for the obedience of faith. Para sila magsunod sa pagtuo. Ay kung hindi nila balaan, kung hindi ma-manifest sa ila, yung pahayag sa ilang scriptures of the prophets according to the commandments of the everlasting God, is makabaluin. Tisin-o ni ang makahatag. Ang na-establish na ang tawag pagtulungan niya o ang pagtulungan niya kay Kristo. Amo na ni, being established in the faith means living a Christ-centered life, growing in the knowledge of Him, and standing firm, panindugan, in truth sa kamatuoran, and protected from the deception. Amo ni ang ginatawag established in the faith of Christ. Amen? Manindog ko lang, hindi ka naman pwede ko na i-establish na imong nga natunan sa Bible. Tama? Kaya pag-antaman mo, galing wala ta pa na establish, hindi ta kayo hindi kung ang balanta sometimes hindi pwede. Yan ang tabo. Asong Kristohanon, ninsindiyon ta. Amen? Katatlo. Ano to muna ko? Be steadfast of your faith in Christ. Be established in the faith of Christ. Katatlo, mga utod sa Ginoo, be solid on the picture of Christ. Anong word na picture? F-E-A-T-U-R. Kung sino sa pala, ang yang nature or ang yang
characteristics or attributes. Dapat solid na tada. Tama? Tama. Malig-on na tada. Mga solid yun eh. Malig-on tada. Kaya na hindi mationg. Kaya na establishado. Kaya katatong ka nang malig-on kita. Kung si Kristo. Amen? Verse number 8. Abada, base may limbong sa inyo after the rudiments of this world and not after Christ. Ano po siningon? Sina sa Colossians chapter 2 verse number 8. Kung may magtudlo sa hindi sunod sa pulong sa Diyos para mangin solid ka kung sino si Kristo, dapat i-uphold mo ang doktrina ni Kristo. Uphold Christ doctrine. Hindi Amo niya tama. You see that? Amo na ganyan ginapakipatok, na ginakontent, na ganyan yung mga ginakontent, ginapakipatok, na ganyan amo niya ang tutgog ni Kristo. Ang imo tutgog niya, hindi niya tutgog ni Kristo, rudiments of this world, the babysit. Ako, timati, kadaya ka, talaka. Right. At daw ka mati. Yan sa iyada, imo naman ano. Mga muna. Tugay ko ng daw, na nagambasa. Nagapupos ka mo sa ministry. Tagasto. Kita niya? Sinong gambal? Ang tao nga may ginuog siya kabuhay, hindi. Ang tao nga nalayo sa ginuog. May iba doon pag sa Diyos na gambal na kaya ako Diyos, pero layo niya kabuhay sa ginuog. Right. Hindi madala pa kasi na. I-uphold ta, mga ni-uphold ka amo ni panguyaktan mo ang doktrina ni Jesus Christ. Second John. Okay ba ka mo? Second John chapter 9. Chapter 9. Wala ka lang. 9, verse 9. Wala ka lang chapter John. Second John, I should say. Second John, verse number 9. Ano ba sa may Bible? Tanawan niyo wala, mga bisita naman, mga utos. Sige no. Nakita niyo nga. Amen. Ang niya, whosoever transgresseth abideth not in the doctrine of Christ, hath not God. Kita niyo word? Amen. Kung sino nagalapas kag wala nagapabilin sa pagtulungan ni Kristo, wala sa Diyos. At not God. He that abideth in the doctrine of Christ, he hath both the Father and the Son. Ara siya kamay kag ang anak. If there come any of you and bring not this doctrine, Christ doctrine, receive him not in your house, neither bid him Godspeed. For he that bideth him Godspeed is partaker of his evil deeds. You see that? Kung wala siya doktrina ni Kristo, kung tutluan niya ka sa mga bendisipya, hindi na sa iya sa Diyos. Di mapati ta sa tao nga hindi iya sa Diyos? Ang itutlo sa aton, kaalam, tutanon. Right. Ano ba sa Bible? Hath not God. And then, not only that, we need to uphold Christ's doctrine. We also understand, para maging solid ka, sa picture ni Jesus Christ, of Christ, uphold Christ's doctrine, and then understand Christ's divinity, ang pagka-Diyos sa Ginoong Kristo. Verse number 9, last verse na natin, Colossians chapter 2. And then we will close. Amen. Kung hindi pagtulungan makapulig sa atong spirituanon nga bag, ang hope. First, sa 9. For in Him, Amen, dwelleth all the fullness of Godhead. Amo na kita nga mga utot, mga Kristohanon, nagapati kataya nga Diyos si Jesus Christ. Amen. Saya nagapuyo ang fullness ng Godhead. Ano ni Godhead? Divinity. Ang pagka-Diyos, fullness pagani of Godhead. Sa iya nag-dwell ang fullness ang Godhead. Nananahan bra. Kung gusto mo makita ang amay ay Kristo katulog. Kung gusto mo makita ang palang Espiritu, kung anong gawin sa malang Espiritu ay Kristo katulog. Kinalain sintihon ta ang divinity
ni Jesus Christ. Para maging sulit ako pagkakilala sa inyong mga picture ba lang? Pagkakilala sa iya. Amen. Para magambang ka bilang adlaw sa kanyang kagalingon niya, hindi mo ipagbayaan ang Ginoo. Ano pa ang ginapailo sa tao? Tama? 1 John 5:20. Ako basahon. Kinanglan makita tang verse. Para mapan-anta, nga itong ang pulong sa Diyos 5:20. 1 John 5:20. The Bible says here, mga Kristohanon, sa 5:20, and we know that the Son of God is come and hath given us understanding, that we may know Him that is true. And we are in Him that is true, even in His Son. Sino si Jesus Christ? This is the true God. Ang bakit ng Diyos si Jesus Christ? This is the true God. Ini ang matutuod ng Diyos. Amen. And eternal life. Kita niyo? This is the true God and eternal life. That's why we need to understand the divinity of Christ. Last verse, Ephesians chapter 4. And then we will close. Ephesians chapter 4, verse 13. Gusto may ako. Full assurance of understanding. Be solid in the picture of Christ. Kinanglan nikon nga di. Kinanglan bakod kita diri. Amen? Why mo nga ba mang baes ta? Pero hindi na sila yung makabaes sa mong solid ta. Ephesians chapter 4, verse number 13. Nya kinanglan may full assurance of understanding daw. Nya kinanglan may ari giniyaw. Tanawan niya verse number 13. Then we all come in the unity of faith, of the faith, para mag-isa ato nga pagtulunan. Karon pudlay na karon kung iba hindi sila kaintindi na nila yung pagpati o pagtulunan. Hamba the end of the knowledge of the Son of God unto a perfect man, mabaka perfect man, mature man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Nasundan niyo ko? Ephesians chapter 4, verse number 13. Amen. Anong rason? That we henceforth be no more children. Para hindi kita mangin bata. Mangin bata sa tunga pagtuo. Anong bata? Toast to and fro. And carry about with every wind of doctrine. Tasig siya madala kung ano ang mga pagtulunan. Bata sa mga immature sa. And amalang by the sleight of men and cunning craftiness whereby they lie in wait to deceive. Ang deception nagahulat lang na. Kristohanon, ang deception nagahulat lang na. Kang ang iyagi ng bantayan ang tasig mag-deceive. Right. That's why kita nga mga Kristohanon, ano ba kung ganit kina-understand Christ's divinity? Huwag ko kambal sa ano na sa isang pagkakarizon na kinanamangin solid ka. Also, hindi lang uphold Christ's doctrine, understand Christ's divinity, unify, ang muna sa ganang nga, isa sa mga rason, Christ's doctrine and divinity. Magambak ng unified yan hindi mo na mabulag ang doktrina ni Kristo at ang iyang pagka-Diyos. Right. Kahit kung hindi ka magpati nga Diyos si Kristo, hindi mo balaan niya doktrina. Right. Amen? Ito na kung may mga tao mga pati si Jesus Christ, tao lang. Tama? Hindi kung anong pagtulungan yung tutulong ni Jesus Christ, hindi nila nga acknowledge, kaya hindi nila intindihan ang pagka-Diyos ni Kristo. Natutlo si Kristo sa mga Pharisee. Abudlayan sila maghango. Natutlo si Kristo sa mga maalam na tao sa unang panahon, abudlayan sila maghango. Natutlo si Jesus Christ sa mga garanong ito nagpalapit sa iya. Amal ni Kristo, ibaligya mo ang tanan nga ara sa imo, nabudlayan sa maghango. Tangkol ka sa kabuhi nga wala isang katapusan. Kaya hindi nila intindihan na nag-istorya sa iya ang ito katutod ng Diyos. You know what? Kita ng mga tao, madula man sa aton ang tanan ng mga bagay, basta hindi lang madula ang Diyos, ara ka sa maayo nga kaintangan. Amen. Amen? Basta hindi madula ang Diyos.
Mga Kristohanon, be solid on the picture of Christ. Sino si Kristo? Sa imo nga pag-kabuhi. Si Kristo bala manluluwas lang. Si Kristo bala ginakilala naton, nga ginapatihan naton. Kung si Kristo nagagiya sa aton sa matagadlaw na. Sino si Jesus Christ sa imo kabuhi? Sa ibang tao si Kristo, bagay lang. Ang ginatungtong sa langisa. Na nasintihan ka nila. Sino si Kristo sa imo nga kabuhi? Hindi pala sa aton pagkabuhi kumilala na kung si Kristo dapat hindi ta mationg kay sulit ka mo. Amen. Amen. As I close, you cannot understand the riches of the fullness, ang kamanggaran of the fullness or of the full assurance of understanding if you are not saved. Hindi mo na i-imagine ang kamanggaran sang sigurado, sang pugos na kagsiguraduhan, sang ibalo kung hindi ka banwas. Kung wala ka relasyon sa Ginoo, hindi mo ni intindihan. Ano na ginahambal ni Pastor man? Hindi mo gini maintindihan. That's right. Kinanglan mo malwas. Amen. Bisay, ibutang imo nga pugos ng pagtuo sa sakripisyo ni Kristo at the cross of Calvary by faith and repentance. Bala nyo, si Jesus sa muna, napatay sa para sa aton nga sala. Right. Ang mga rason nga napatay sa. And then, inlubong at napanhaw sa para sa aton nga, no? Kaluwasan. Si Kristo ang ginatuuhan naton, hindi ang nalangsang sa krus, kundi ang napanhaw. Amen. Kaya ang Kristo nga napanhaw, amo to yung nagdala sa kaluwasan. Ano ang tao? Ang tao nagtuo sa Kristo nga nalangsang pa sa krus, wala pa napanhaw. Si Kristo buhi. Amen. Amen. At kung kilala mo si Jesus Christ sa imo kabuhi, i-acknowledge mo nga isa ka makasasala, kinanglan mo sang ginatawag kaluwasan, ay kung hindi ka makakangkod sa kaluwasan ng pemperno, imo kalag, ang kinanglan mo, nga tuukan si Jesus Christ nga patay, ginlubog, na napanhaw para sa imo kaluwasan, para ikaw maluwas. Amen. Amen. Para ikaw makangkod sa matutuod nga kaluwasan. Mga Kristohanon, many believers nowadays are not matured in their Christian life because they think that they have knowledge but didn't have the full assurance of understanding. Yes. Kapag una-una ang damo ng mga believer sa atong panag-on o sa atong nga time, nga may balaan ko na yung Bible, balaan ko ng pagsimba, pero wala sila full assurance of understanding. That's why they remain immature sa ilang Christian life. You see that? Make a commitment. Mag-imong ka sa commitment. Every Sunday we give commitment. Amen. Yan kita dapat steadfast in the faith or of our faith in Christ. Ginoo nagtuo na ko sa imo. Hindi na niya magpagko. Tama? Ginoo sa matagal-tatlaw, ikaw lang ako, ginatuukan niya. Kung may magbigay sa akon, kung may mag-spoil sa akon, hindi ko na sa iyo pagdagdan, hindi ko na magpadala sa iya, ay ikaw akong ginatuukan. Steadfast. Amen. Be established in the faith of Christ. Ginoo, gitudlukan na ko sa imo nga pulong. Hindi na niya magpailo. Tama? Establish mo. Tama, sir, may magbigay sa mga, ma'am, amo niya ako pagpati. Right. Amen. Amo niya ako nga pagpati, amo niya gitudlo. Hindi lang sa pastor ko, kundi amo niya gitudlo sa pulong sa Ginoo nga gitudlo sa pastor. Hindi Amen. ka nagambal nga, si pastor mo na gitudlo sa ginagamit na ni pastor sa Ginoo. Ang natudlo sa pastor yung pulong sa Ginoo. Amen. Ako ba sa mag-o, nakuha ko yung nagambal sa mga galingon niya nga, na pala, amo na gitudlo sa ako ni pastor mo, hindi niya muna akong prinsipyo. Amo na gitudlo sa pulong sa Ginoo sa akon. Amen. And I stand for it. Establish. Be established in the faith of Christ. And be solid in the picture of Christ. Kilala ko yung Ginoo sa akong kabuhi. Nakat mo na? Solid na na. Parehas mo na taginatukan. Ako na ang tao. Di ba? Eh, solid. Di na kilala mo with si Ginoo ni Kristo. Sino kabuhi kung di mo pa kilala. Pag-pernoy mo nga. Alam? Pero kung ikaw, Kristohanong, dapat bumili mo nga prinsipyo. Shortcut ko. Be steadfast.
establish, be solid in Christ. Amo na dapat kita nga mga Kristohano. Magapangamuyo kita. Bala na Diyos ng itong gamay, madamo salamat sa mga gagupong Lord, salamat yun. Sa mensahe, Ginoo, kabalo kami, hindi kami ginutakos. Salamat sa kaluwasan na hinatag mo sa amon. Salamat. May simbahan kami ginugawali sa mga pulong. And I pray na continue Ginoo to help us sa mga spiritual na nakinanglan ng Diyos. Salamat. Tayo may Biblia kami so that we can have this full assurance of understanding, Ginoo. Kung may arap na kami, Ginoo, hindi mahangpan sa mga pulong, Ginoo, hindi pa ko kulang, Ginoo, kundi kulang ang mga ihibalo. May limitation kami. But we thank you, Lord, for the preaching of your word, Ginoo. Nag-akong pangamuyo, kung may-ari din sa amon, Ginoo, hindi pa nakasigurado siya kaluwasan. Kabay Ginoo sa mga aga, iya ipangamuyo siya tagipusungon, tagiyambal siya nga baba, Ginoo, ari akong kabuhi. Pinatuuhan ko si Kristo nga akong personal nga manluluwas. Hindi ko gusto magpa-imperno. So mga aga, ako nagapati na ikaw napatay, nabuto na ba na para sa ako nga kaluwasan. Nabuksan ko ako nga tagipusungon. Karing ka Ginoo ginambitahan. Kung ikaw luwas ako, ako mapatay, ako nagatuo, naara ako sa mong ginarian. Kung ikaw nagpromesa, kung sino magtuo sa may kabuhi, na wala sa katapusan. Kung maraming pagtuo ang Diyos, nagambal si John 1:12, that as many as received him to them, gave the power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Kung ikaw man tumulungo sa bumaga, kung hindi mo pa establish yung mga pagtulungan, hindi mo pa nahangpan kung ano ang pagbukod sa inyo, ang altar open sa pagpalapit na praising the Lord, matago commitment sa inyo, matago commitment na kung ang steadfast, matago commitment Ginoo na kung ang establish, matago commitment Lord na kung ang solid Ginoo. Para ako may pag-intindi, ako ng pag-intindi Ginoo sa mga pulong Ginoo, kaming kontuhan tayo tudlo. Siban, kung muna mo pangamuyo, ikaw, as the altar sa buhaga, I invite you to come to this altar and pray to God and say to Him, Lord, hari ako, kabuhi. So come, ikaw mo palapit sa siningan, altar and pray to God, Lord, here's my life. So, hindi ako na ginosing kabalo ko or application, kabalo pa, kung ikaw ako is kumanon, you need the full assurance of understanding. Ang kapatid ko doon, sometimes sinuntan ng sinyan, why not allow this to happen to us? Pero kabalo ka mo, kung may pag-hangop ka sa pulong sa Ginoo, hindi mo intindihan. The Lord is not enough. Hindi pa sa tapos sa imo, may plano pa siya. So, we come to this altar and pray to God, Ginoo, talaga ikaw sa full assurance of understanding. Gusto mo, Lord, maging effective na preacher. Pang din mo sa iyong mga ulong. Gusto ko, Ginoo, meron ko influence sa mga classmate, pang din mo sa iyong mga ulong. Give me the full assurance of understanding. Kung may pangamuyo, i-comment sa rin. Kasama pala na Diyos, ganito nga may matapos. Salamat sa iyong mga pulong. Salamat Ginoo sa pagtulungan. Ito niya po sa Paul. Salamat. Siya kabuhi Ginoo yung gamit para mag-pen, para magsulat sa iyong pulong nila, para mag-intindihan that you have something for us, Ginoo. May mga kaputayan, mga Ginoo, sa muna pagkabuhi, kuligi kami, na maging steadfast kami sa muna pagtuo. May mga pinukat po, kuligi kami ng maging trikpon, Ginoo. May mga kaputayan, may mga ginahambalang tao sa muna, Ginoo. Kuligi kami ng establishar, Ginoo, sa muna pati, sa muna ginatupan. Kung may mga kaputayan kami, sometimes we feel na walang Diyos na nakaputi sa muna, Ginoo. Kuligi kami ng solid sa picture ni Lord Jesus Christ, sa iyang karakteristik na siya nagpapakipupod sa iyang mga kanakahan. Every time, Ginoo, nagpapangayo kami, nagdadako, nagpapangayo sa mga ligsin. Salamat sa tanan, in Jesus' name. Amen. So, praise God, amen? So, magkuha ko sa picture. Okay lang ka mo? Mga bata, sunod ka mo? So, sa amon mga visitor, so I hope you're okay, amen? So, mga picture lang ko, tapos we will pray for our offering. Okay lang?
Sino mga bata kay Bat? Sakto na sila. Kung ito sila. Na-off yun ang video. I-off kayo.